magprito manok. Magpreto ka. Preto. Oo, sana. Magpreto. Mamaya na, magpa-reduce ka muna. Hinay ko ba? Para mababawasan yung gagawin. Diba? Mag-aano kami, sitaw. Adobong sitaw para hindi palaging karne. Sorry guys, tingnan yung aking outfit. Ako yung bagong Lego. So, ano na ngayon? Tag-init na ngayon. Actually, March na. Mag-Holy Week na pala. Kailan ang Holy Week? So, April lahat ang Holy Week. Ayan. Kasi, yung mga gulay na ganito, ano na, madali siyang, pag nakalagay siya sa rep ba, malalanta. Dapat, pag nagluluto, alternately, hindi puro manok, baboy, isda, manok, baboy. Alternately, may mga gulay. Ayan. Tingnan mo, ano na, Bulak. Ano na ba? Lanta na, lanta. Aray ko. Ayan. Diba? Kasi sayang lang yung gulay mo. Pagka hindi mo agad maluto, hindi mo siya mapapakinabangan. Diba? Maaga pa manday, inire-ready ko lang kasi para pagdating ni Ready, kung aabutan niya, ano na lang. Kung mamaya magkiwa akong kiwa ng sibuyas. Alas 9 pa lang man. Alas 9. Hindi man yun papasok sa airport. Pag drop nila kay Matet, babalik na yun. Okay. Oo, mabalik naman yata. Bawal. Ano yun? Nagbabaran ko yung sign na Masarap kaya adobong sitaw, di ba? Pag nag-adobo lang ng sitaw, wag maraming sabaw. kunti lang. Yung kailangan yung medyo medyo pauga-uga ng konti. Dapat ko lang yung lamig ng mango. Uga is tuyo. Yung sitaw ba na pinapatuyo. Hindi, meron kasi minsan pag nag-aadobo sila, lumalango yung sitaw sa tubig. Sa sabaw, hindi ganun. Ayan, tulungan natin si Inday Garops. Wala pa naman si Reggie. Para pagdating ni Reggie, ayan, tinatanggal ko yung ulo dito. Kung ako maglabas ay mainit na dito. Padaan mo na ako. Ay, ano ba? Hindi ka kasya. Kasi pinagsabay-sabay mo naman yung buhat. Kede? Hindi na bumalik sa Pedje. Nag-iintay si Kelly kay Reggie. Uwi na, uwi. Okay. So, yan. Post ko na sandali. Last box na. Tinanggal ko yung parang mga bulok. Hindi naman actually bulok. Yung na-over, lang kasi nakalagay siya sa ref. So, parang yung gulay is nalanta. At least, nakaready na. Masarap kaya ang adobong sitaw. Hihiwa pa sila ng sibuyas, bawang. Hindi mo ito lalagyan ng kamatis. And then, lagyan natin ng tubig. Kasi ako pag nag-aano ko ng gulay guys, gusto ko malinis. Yung bang nababad, ganun malinis yung gulay. Kasi minsan, di ba yung mga gulay, ni-sprayan nila yan. So, kailangan malinis. So, dati naalala ko, hindi ko talaga makalimutan yung nalason kami ng kapatid ko sa, hindi naman nalason na, ito spray. Spray ng gulay ba? Okay, let's go. So, yan na. Ready na. Nagawa ko na. Mamaya na yung sibuyas bawang. Kasi maga pa naman. Alas 9 pa lang. So, let's go. Pandang go.
So, yan. Ayan, sa continuation ng aking vlog. Sabi ko, nakakat pala to. Kung may ilang minutes lang, yun lang pala yung pwede. So, yun, sabi ko nga, yung kapatid ko kasi parang angel. So, every now and then, pag may umuwi siya, ganun ba? Parang nagsisave siya ba? Ng mga, just like the last time, yung pagbalik niya ng Cebu. Yung pamangkin ko naman yung ospital. Ano ba ito? Mga pagsubok sa aming buhay, di ba? But at least okay na din yung pamangkin ko. Nung saktong araw ng pagdating ng kapatid ko, nadala naman sa ospital yung pamangkin ko kasi parang na-food poison daw siya. So mahirap talaga pagka na-hospital sa Mario Joseph. Tapos pag uwi naman dito ng kapatid ko, ito naman kapatid ko naman na lalaki na bunso. Na aksidente naman sa motor. So yun ang aming lalakarin. Bukas, ilalabas na namin siya sa hospital. Kasi yung sister ko, ayan ang nagwo-work sa amin eh. Siya ang breadwinner ng family. So, kailangan din yung lumakad, di ba? May mga inaayos din siya. So, bukas, maaga kami. Ako si Reggie, tsaka si Manong pupunta kami sa hospital. So, iaayos namin yung mga kailangan ng brother ko para ma-discharge na siya sa hospital. Oh my goodness. Ang cost ng babayaran ng brother ko actually, estimate pa lang yun. Bukas ko pang malalaman kung magkano talaga. So, nasa 250K ang kanyang babayaran sa hospital. Yun ang idea pa lang. Nung nagtanong ako tinanong ko kung more or less magkano. So, sasagutin yan nung sa kanya insurance. So, dapat talaga sagutin niya. Hindi ba? Kasi nadalapos niya yung kapatid ko nabangga May mga videos kami. May mga videos ang kapatid ko, may mga videos din ng mga taong parang testigo doon sa Facebook nung araw na yon, which is nung March 4, mga 7 a.m. in the morning dito sa KM5, dito sa may malapit sa eskwelahan yan, Corpus Christi. So, yun. Napakahirap ng pangyayari guys kasi alam niyo kung bakit idinideny ng babae. Nagkaharap na kami sa RTA Dinideny ng babae na siya ang nakabangga sa kapatid ko. Kaya talagang manggagalaiti ka kasi pag nandun ka, harap-harap kayo kasama yung mga pulis. So, tinatanggi niya. Ang sinasabi niya, yung kapatid ko daw, yung bumangga sa kanya. So, pag iniisip ko, paano mangyayari yon? Kahit naman sino, pag iniisip natin. Makikita mo, pag ikaw motor ang bumangga sa car, although wala naman akong alam sa motor, hindi naman ako nagmumotor, di ba? Pag ikaw na motorcycle ang bumangga sa car, dapat tumilapon yung kapatid ko sa malayo. Kasi mabilis yung takbo, titilapon ka. Hindi Talagang wala din masyadong gasgas yung motor ng kapatid ko. Nandyan nga sa harap, pinicturan ko pa, diba, inano ko dito. So, ibig sabihin, tandang-tanda talaga ng kapatid ko na nasa pedestrian siya, huminto siya kasi nga may tatawid. So, may tatawid, huminto siya sa pedestrian. Ito naman si kotse na ang bilis-bilis. So, dinalapos niya yung kapatid ko. Siguro, hindi niya na-estimate na tatamaan niya yung kapatid ko kasi malaki yung dala niya nabara yung sasakyan ng babae So, yon nung pangyayari na yon hindi man namin, wala man nakakuha sa camera, CCTV camera or dashcam, wala naman nakikipagtulungan. Di ba? Ganun talaga mahirap. So, pinuntahan naman namin yung mga area na malapit doon na may mga CCTV. May pinuntahan kaming eskwelahan doon na malapit sa DepEd, which is may CCTV, kaya lang hindi naman nakatapat mismo doon sa actual na kalsada kung saan talaga natumba yung kapatid ko. So, dito siya sa unahan. So, ang nakita namin doon sa CCTV, pinakita naman ng school, yung puwet na lang nung ambulance, nung rescue, nung dumating na doon at i-rescue yung aking kapatid. So, yun. In short, walang ebidensya yung babae na sinasabi niya na siya, ng kapatid ko ang bumangga sa kanya. At sa side din namin, wala din kaming makuhang ebidensya na nakunan ng CCTV na binangga niya yung kapatid ko. So, walang nakuha. Kaya kailangan talaga pala guys, bawat area, bawat kalsada, at kailangan talaga dapat may CCTV. Di ba? Kasi yung CCTV, magagamit mo yung ebidensya di ba? Sabi nung kapatid ko, ganun talaga ate, ganun daw talaga pagka involved ka sa isang ganyan, ilalabas daw niya yung sarili niya, nung babae na, hindi ako, siya ang bumangga sa akin, mga ganun, di ba? Diyos mio.
Kaya nga sabi nga namin guys, hindi ba kayo, pagka tayo ay nakasagasa, na disgrasya mo yung tao, konsensya mo na lang, di ba? Yun ay kung may konsensya yung babaeng yun, di ba? Kasi ayaw niya magbayad. Kung siya kaya yung nasagasaan, hindi ba? Diba? So ngayon, bukas, kukunin na namin yung brother ko sa hospital, isisettle na namin lahat ng bill. And then, mangyayari nun, kapatid ko muna magbabayad lahat ng bill. So yung 250k, siya ang magbabayad. Tumulong naman kami yung kapatid ko din babae. Mama at saka ako, kahit na papano. So, may insurance naman yun, may PhilHealth and etc. So, aayusin namin yung bukas para makalabas na ang kapatid ko. Tapos, pagkayari nun, pupunta na kami kay Atty. Babarin. Pagkatapos kay Atty. Babarin, pupunta na kami dun sa RTA. Teka, parang may kailangan pa kaming hanapin na parang papeles ng PhilHealth. Tatanungin ko nga yung kapatid ko. Teka ha. So, thank you guys. Anyway, I will update you tomorrow sa aming mga lakad and then sa mga next few days. Pupunta kami sa attorney and then isisettle namin and then we will be going to the RTA para magharap ulit yung brother ko at saka yung naka-aksidente sa kanya. So, naisip ko lang baka may kailangan pala yung kapatid ko. So, guys, see you later. Ayan, guys. Instead of adobong manok, adobong sitaw na lang kasi marami tayong mga gulay na yung gulay kasi dapat yun unahin iluto dahil malalanta. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo ha. I'm gonna show you. I'm gonna show you the gulay. The gulay was there. Ayan, marami. Tapos sa mga susunod na araw, tayo lumpia. Lumpiang gulay. Masarap ang lumpiang gulay. May toge din dyan na gagawin si Reggie. Di ba kalalaki na ng mga sili ngayon? Tignan niyo yung mga sili ngayon. Ang lalaki. Di ba ang sili na labuyo ba tawag niyan? Dapat maliliit lang. So, yan. Yan ang ating preparation for today. Naano ko dito sa cellphone ko na to. Pero hindi naman matibay naman siya guys. Itong ginagamit ko na cellphone actually apat ang phone ko na ginagamit ko palit-palit pagka nag-aano tayo ng video. So itong eyeglass ka maganda ba? Matagal ko na tong gamit. Naupuan ko kasi isang salamin ko kaya nagka-diferensya. So babalik ko yun sa EO ba? Doon ako magpapagawa. Pero pag natapos na yung aming mga lakad kasi bukas lalabas pa yung kapatid ko sa hospital. Opera kasi siya. So yun. Let's go. Ano yun? So yan, maghahanda tayo ng sitaw. Adobong sitaw instead of adobong manok. Adobong sitaw muna tayo. Ayan. At ganyan ang weather. So, yan. Tapos na yung operation ng kapatid ko kahapon. Kahapon ba? Isang araw. Actually, nung 4 March 4 siya na aksidente. Egel. Ayan. Sinanggahan na ni Reggie. Padaan ako, pandabe. Tingnan ko lang. Sinanggahan kasi ito si Panda pumupunta dyan. Diyos ko, kinukut-kut yung mga halaman dun. Tingnan mo, yung ngipin mo talaga parang cutter ng grass. Ayan si Bege. So, ganyan palagi ang weather dito. Ganyan, parang maganda itong salamin. Guys, tinan nyo itong aking clip. Clamp ba tawag yan? Pag nasisikatan siya ng araw, nagiging violet. Yan. Nagiging violet. Bakit parang slow motion yung aking video. So, tumubo na naman yung dun. May bagong halaman. So, yun. Magpe-prepare tayo ng sitaw. Ikakat namin ni Inday kasi yun ang iluluto natin instead of adobong manok, adobong sitaw na lang. Kasi minsan, nakakasawa yung karne, manok. Karne, manok, baka, isda, paulit-ulit. Dapat minsan gulay din, di ba?
Adobitos. Adobitos. At tinan niya itong eyeglass ko. Pag nasikatan ng araw, nagda-dark siya. May tawag doon. Nakalimutan ko na kung tawag. Yung bird na yan, ano yan, ang aga-aga kumakanta minsan, alas 5 ng umaga, naririnig ko siya kumakanta. Parang alarm ko nga yun siya. So, yan. So, let's go. Pasok tayo sa loob. Diyan ka lang, panda ha. Ito, may bag ako nilabahan. So, Sunday ngayon, bukas lalakad kami ni Reggie. Kasi lalabas na ng ospital yung kapatid ko. Kelly, sino ba kaaway mo dyan? Okay. So, let's go inside. Yung documents naman. Ayan, oh, tingnan niya. Lakas-lakas ng kanta ng bird. Hindi pa pala ako naliligo. Susunod si Joseph maya-maya na makulimlim naman. So, yun. Ayan. Yan ito guys. Ayan. Tingnan nyo. Ang ganda ng aking setup. Matagal na ako hindi nakakapag-live stream. Siguro may 1 linggo na mahigit. Kasi gawa na aksidente yung kapatid ko na hospital. Lumalakad kami. Pupunta kami sa city. Siyempre naasikaso namin. Kasi siyempre mga anak niya nag-aaral. So buti na lang na timing nandito din yung kapatid ko. Diba? Kung hindi, mahirap asikasuhin. Buti na lang talaga. Talagang yung kapatid ko parang anghel.